Eto na naman po 'no, matapos po kanina lang ay, itong si DPWH Secretary, Vince Dizon ay in-announce po na pinapatanggalan na ng lisensya 'no. Ito pong mga engineer na sila Bryce Hernandez, Alcantara at iba pa na involved dito, yung mga taga Bulacan po 'no. Ay pinatanggalan na ng lisensya dito po sa, sino na ba yung naglilisensya? PRC, okay. Tapos ngayon naman po, eto po ang balita, DPWH hahabulin ng 300 billion multa laban sa kumpanya ng Diskaya dahil sa bidding fraud. Okay. Wala naman tayong problema dito po sa paghabol ni Vince Dizon sa mga diskaya ng 300 billion. No? Wala rin tayong problema dito po sa pagpapatanggal ng lisensya ng apat na taga-engineering o DPWH engineers dyan sa Bulacan. Kaya lang, eto na nga po eh. Eto na nga po kasi yung sinasabi natin na bakit hanggang ngayon ang focus nyo pa rin kay Diskaya at saka kay sa mga taga Bulacan. Lantad na po, no? Lantad na. Kung ganyan kasi na ilang buwan na ba si Vince Dizon? Kung ganyan kasi kabagal yung paghabol po natin, ang paghabol po natin parang ano eh, no? Per probinsya eh. O dun lang sa Bulacan talaga kayo at saka sa mga Diskaya. Kasi ilang buwan na buhat nung in-announce ilang buwan ka na rin nakaupo. Bulacan pa rin at Diskaya pa rin. Wala ka pa rin sa 15 eh. Kung ganyan kabagal, no? Yung aksyon, nakabatay ka lang yata kung saan yung sikat eh. Sikat yung Diskaya, hindi naman natin masisisi yan. Kasalanan po nila yan na masyado silang pasikat sa kanilang mga ari-arian. Kaya sa dami na nagalit sa kanila, akala naman ng gobyerno, sasakyan lang nila yung galit ng tao kay Diskaya. Hindi na po si Diskaya lang ang pinoproblema namin. Ang problema namin, kung meron pong isa na dapat tutukan o dalawang tao, yung kayamanan ni Saldico at saka ni Romualdez ang gusto namin kumpiskahin ninyo. Ang bagal. Okay lang po sana, no? Kung eto na po yung mastermind eh. Kahit matagal kayo sa Diskaya, kahit matagal kayo dyan sa apat na engineer o ilan mang engineer na yan sa DPWH, okay lang po magtagal na kayo dyan habang buhay kung sila na yung pinaka-mastermind. Napakalayo nyo pa po sa mga mastermind eh. Hindi naman po namin sinasabi na wag nyong aksyonan yung Diskaya, wag nyong singilin. Kung may makukumpis ka pa, nakumpiskan nyo na lahat ng mga sasakyan. Kumpiskahin nyo na lahat, pero wag nyo pong Diskaya lang. Ang dami po, di ba? Eto, pagmumultahin nyo. Ang katwiran nyo, pagmumultahin nyo dahil mayroong 300 billion multa, habulin nyo. Dahil yung nag-entra sila sa bidding, 'di ba? Yung bidding na peking bidding. Ang tanong, Diskaya lang po ba yung nag-peking bidding? Sangkatutak po sila, sabi nga nila, ang dami nila eh. Bakit po Diskaya pa rin ng Diskaya? Hindi na tayo makaabante. Lahat na ng anggulo. Kumbaga, isahin nyo na lang yung Diskaya para tapos na, makaabante naman kayo sa iba. Isahin nyo na lang din yung Bulacan. Araw-araw may ina-announce, tatanggalan ng tinanggal sa trabaho. Susunod naman, tinanggal yung lisensya. Susunod naman, kinuha yung... Pero, same people. Wala na kayong dinadagdag.
habang hindi nyo piniprease yung asset ni Romualdez, habang matagal na nakakawala si Saldico. Matagal nang naitago kung ano man ang asset meron sila. Diskaya kayo ng diskaya. Wala naniniwala na mas mayaman yung diskaya kay Martin at kay Saldico. Dahil yung kinukumpis ninyo na mga sasakyan ni Diskaya, sasakyan panlupa pa lang. Okay lang po sana kung nagtatagal kayo kay Martin na at saka kay Saldico eh. Kung ang kinukumpis ninyo yung mga ari-arian nila panghimpapawid, helicopter. Hindi ko po sinasabing wag kumpiskahin yung pera. Isahin na lang. Lahatin na kagad yung paunti-unti pero Diskaya at Bulacan pa rin. Buhat nung umupo yan si Lacson. Buhat nung ikaw ay naging DPWH, Bulacan at Diskaya pa rin. Wala pang nadadagdag. Wala na nadagdag. Kasi wala kayo nakita sa Davao eh, no? Kung may nakita kayo sa Davao, Davao lang talaga. Cory, para pinapakita ni Pampi na yung professional siya. Hindi po, ang Senado po, kaya narin ang Senado para magdebate kayo. Hindi nyo masisiraan si Marcoleta, promise, sa labas ng Senado. Mapapahiya nyo si Marcoleta pag tinalo nyo sa debate. Pero malabo eh. Ubus na kasi ang kita ni Lacson sa Kuratong Balene. Kaya nanghahanap na naman ng pagkakakitaan. Umayos ka Lacson, Derby, Deboy Vlogs. Ang tatandaan nyo na ni Soto. Yari na naman si Ping kay Senator na naman. Opo, titirahin na naman ni Marcoleta yan pag nagkaroon ng Blue Ribbon. Ang asikasuhin mo, Ping, kailan yung Blue Ribbon Committee? Kinantsawan siya ni Amy na wala na raw yatang Blue Ribbon eh. O ngayon, bumanat-banat siya kay Amy. Alam niyo po, no, parang nakakaawa rin si Ping Lacson. No? Lahat ng banat sa kanya, sinasagot eh. Unprofessional po, Boss Buds. Correct. Leshen Brutus. Real distort. Kumbinsido na ako, Bud si Lacson. Puro parinig at intriga. Di gawain ng tunay na lalaki yun, boss. Correct. Ima, pura tinela. Si Saba ay Jonetela. Okay lang yung mga pinagsasabi ni Pinky Lacson kasi baka bago mag-BR ulit. Hindi na siya ang chairman. Si Senator Marcoleta na ulit. Basta ilang araw na lang. Antabayanan natin ng Senado. God is good talaga, boss. Ako talaga gusto ko mabalik si Marcoleta sa Blue Ribbon. Boss Bas, anong ginawa sa dahig ni Trilling? Nang espiya po ba siya sa kalagayan ni PRRD? Hindi ko po alam. Siguro nang aasar. Gusto niya mang-asar. Tsaka yung ine-echo-echo niya ngayon, yung magkakaroon ng warrant of arrest si Senator Bato at saka si Senator Bongo. Kaya kumukonting views nyo sa Birada, marami kasing dead air. Mas maganda kasi kapag sa studio kayo, mas magandang batuhan nyo. Correct. Kami yun na talaga napapansin namin eh. Ram, nanood ka yata ng fireworks. Boss Badong, wala na bang pag-asa na makukulong ang mga buhayang congressman? Malaki naman po. Lalo na pag naging presidente na si Tatay Diggs. 3 bugok na bumoto. Yung mga alien. Yung 3 bugok. Wala na tayong magagawa doon. Alam mo, tsaka yung sobrang ipokrito nila tampipeke. Talagang madudurog kayo eh. Ayon nga kay Inday Bidak.
Inday Bidak, gaano kalaki bonds na mapalitan po ang Senate, boss? Gaano kalaki ang chance na mapalitan ang Senate? Wala. Hindi kasi ako manghuhula eh. Hindi ko ini-indulge yung utak ko dyan sayang ang utak ko dyan. Kung, kung ang susuriin ka ay hula. Nilindol na, binentahan pa ng 20 pesos sa bigas. Boss Buds, if matanggal po sa pwesto ang BP, paano pipiliin ang kapalit at sino ang mag-aproba nito under worst case scenario? Presidente. Hindi ko alam kung sinong nung sa bagay iba yung kaso ni Vice President Gloria Macapagal, 'di ba? Siya Vice President, nag-resign si ERAP, naging presidente siya. Siya yung nag-appoint ng Vice President. Kung buhay yung presidente at matatanggal yung Vice President, malamang presidente rin na mag-appoint. Hindi ko alam eh. Kalamansi, may napanood akong vlog ni Dr. Toto Kausing. Magkasama sa tarpaulin yung Pinoy Ako Party List at si Senator Ping Lacson. Yung sa General Santos City, ang sabi ni Diskaya yata yung involved sa party list. Opo, meron picture sila eh. Yan nga kaya nagalit siya kay Barsaga kasi nilabas ni Barsaga yung Pinay Pilipinas, THB, 40 THB, thank you very much. Kape Tatay Buds para lalong uminit mga ulo natin. Alam nyo, na kinabahan din ako kanina eh. Kasi nagalit na rin ako eh. Bihira po ako magalit sa birada. Nadala ko pa yung galit ko nung umaga. Oh. Nadala ko pa sa birada. Sabi ko, bakit delikado na to? Baka stroke na tong abutin ko. Gigil na ako mula pa kagabi ah. Sir Buds, may kaso po ba si Bisdak? Ano bang kaso? Wala naman. Naglolokohan lang po kami. Na alam niyo naman, magkakabiruan na kasi kami sa tagal namin eh. Matagal na po kami nagsasama-sama ng mga yan sa mga rally pa. Minsan may mga rally talaga na kami lang. Kami na yung audience, kami pa yung mga speaker eh. Dream Tandem 2028, BP Sara President, Marcoleta Vice President. Alam niyo po, yan pagsisimulan ng away-away balang araw yan eh. Kaya ako ayokong magsabi na dapat eto Vice President kasi once na nagdeklara kayo, tapos hindi yun yung ginawang vice ni BP Sara. Ako kung sino yung vice niya, doon ako. Mukhang nasa ibang planeta si BBM Doc Buds nung sinabi niya na lumindol ko no sa Cebu. Senate President ang ihalili sa BP Boss Buds. Hindi po automatic yun. Akala ko noon ganun. Pero nung kay GMA, ang pinili niya si Ginggona eh. Yang Senate President noon, sino ba Senate President noon? Si ano yata? Si Enrile yata. Hindi ko na matandaan kung sino yung Senate President noon eh. Kung hindi si Enrile, si Franklin Drilon. Si Nene Pimentel, 'di ba? Si Nene Pimentel. Siya yung umusig kay sila ni Eto naman po. Pinatulan na naman po ni Lacson itong si Keiko Barsaga. Alam mo Lacson, dito ka na siguro yung lahat ng sama ng loob mo dito na. Dito ka na ngayon. Lahat ng sama ng pati si Keiko Barsaga, kada magsalita si Keiko
Alam niyo, katulad ng sinabi ko kanina, nabigla si Lacson eh. Ang tagal niyang inilagaan yung kanyang reputasyon, kung meron man siyang reputasyon. Na-expose po lahat nito nila Marcoleta, yung kanyang kahusayan, no? Kasi ang tagal nakapagtago ng mga yan, si Tito Soto tsaka si Lacson. Akala natin magagaling na senador eh. Sa wala pang isang taon si Marcoleta, na-expose na kung gaano kahihinang mga senador eh. Kumbaga, sa hina ng lineup ng mga senador, nagmumukha po silang magagaling. Pero sa katulad ni Marcoleta, wala eh. Tapos ngayon, ang kalaban mo na yung pati to si Kiko Barsaga. Alam mo sabi niya kay Kiko Barsaga exploited for political motives. Pinagbibintangan na niya na si Kiko Barsaga ay mayroong nasa likod ni Kiko Barsaga at ine-exploit siya dahil sa politika. Ganun mo tinitignan si Kiko Barsaga? Alam mo, Senator Lacson, bilib na bilib kami kay Kiko Barsaga. Dahil siya yung typical na Gen Z na may kakayahang mag-isip. Alam mo, nabibigla ka, akala mo ang bintang na ni Lacson, merong taong nagtutulak, may gumagamit dito kay Big Kiko Barsaga. Wala kang bilib sa talino ng bata na yan. Typical na Gen Z yan eh. Ganyan talaga yung mga Gen Z. Lacson, kaya nila mayat maya na mag-post sa Facebook. Kaya nila mayat maya mag-post sa X. Ikaw, once a day ka lang mag-post, sila, minuto, pwede sila. Ang mga Gen Z, pag merong issue, banat ng banat yung mga yan. Tapos sasabihin mo, meron sa likod ni Kiko Barsaga. Sino na naman? Duterte na naman? Normal po sa Gen Z ang ganyan. Anak ko nga, mayat maya, may pinupos eh. Ibig sabihin, kung political yung bata, typical po yan sa mga batang, lalo na yung congressman. Nagugulat siguro siya, bakit bira ng bira to? Siguro meron tong, alam mo yung utak ni Lacson, laging meron sa likod eh. Yung utak niya kasi ganyan eh. Eto, merong troll farm. Di ba? Dati nagsabi yan, troll farm. Lahat kay Lacson, merong yung mga plano-plano, may mga maitim na balak. Wala po hindi ko po alam kung anong generation kami, pero malamang ang nakakasabay ako sa Gen Z. kaya ko mag-post mayat maya eh. Sa X nga lang, hindi. Okay. Kaya, wag mong sabihin, ayan no, eto po sabi niya, naaawa daw siya kay Cavite City Mayor Dasmariñas, Jenny Barsaga, saying her son, Cavite Representative Kiko Barsaga, may be a pawn in a larger political game driven by self-serving interests. Alam niyo kung bakit niya nasabi yan? Ayon dito kay Lacson, kaya niya nasabi na si Kiko ay tignan niyo minamaliit niya yung kakayahan ni Kiko eh. Ayan. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son, Kiko's mental state, to advance their self-seeking political agenda. Ang gustong palabasin ni Lacson, may tama sa utak to si si Kiko, at ginagamit siya
ng mga evil-minded people. Hindi ba pwedeng si Kiko yung nag-iisip niyan lahat? Ibig mo sabihin, ewan ko lang. Yan yung mahirap sa matatanda, walang tiwala sa mga bata eh. Tuloy natin. As the saying goes, a picture paints 1,000 words. But obviously, I did not know them before the photo was... Ayan yung kinakatwiran niya, di ba? Yung naglabas si... sakit na sakit siya kasi naglabas si Kiko Barsaga ng picture ni Lacson tsaka ng mga Diskaya. Eto po ang bintang niya. They used Kiko Barsaga. He was the one who posted the picture on his page. But how would he do that if no one gave him that photo? So ang hinala ni Lacson, may gumagamit kay Kiko dahil yung photo niya kasama yung mga Diskaya ay binigay lang kay Kiko Barsaga. May nagbigay lang kay Kiko Barsaga at siya lang yung nag-post. So, therefore, ang conclusion niya, mayroong tao behind Kiko Barsaga. Tindi, no? Alam mo, Lacson, hindi ba pwedeng malahenyo lang, malahenyo lang mag-isip si Kiko Barsaga? Hindi ba pwedeng Gen Z siya na kaya niyang mag-isip na ako, kaya kong pabagsakin si Martin Romualdez? Alam mo ang pagkakaiba ni Kiko sa inyong lahat? Panay na kayo matatanda. Hindi nyo na kaya yung isip at saka yung marunong yung mga bata na gumamit ng mga social media. Hindi niya kinakailangan magbayad ng social media para yung pagiging congressman niya at ginamit niya rin syempre yung pro Duterte, yung mga pro Duterte groups. Inaabangan na siya eh. Ganun talaga yun, Lacson. Kaya hindi nyo nauunawaan kung paano gumamit ng social media kasi ang tingin nyo sa lahat, ginagamit ng kung sinong tao. Walang ganun. Pwede yan, kusa yan ni Kiko Barsaga. Sino mag-iisip na siya lang mag-isa? One propaganda army yan si Kiko Barsaga eh.